Bismillahirrahmanirrahim. Binanggit natin itong nakalipas na episode ay ang patungkol sa ibang mga pag-uugali na dapat ugaliin ng isang taong nag-ayuno. Nabanggit natin doon ang patungkol sa tinatawag na suhur at ang pagpapaaga nito at ang mga ibang tuntunin patungkol sa tinatawag na suhur. Pangalawang bagay na kinakailangan pag-ugaliin ng isang taong nag-ayuno ay ang tinatawag na pag-iwan sa mga labag o di kaya ay kontra sa tinatawag na pag-ayuno, tulad ng masamang pag-uusap o di kaya pakipag-ulayaw o di kaya ang pagsisinungaling, pandaraya at mga iba pang mga ugali na hindi kinakailangan pag-ugaliin ng isang taong Muslim o di kaya ang isang taong nag-ayuno. Naitala sa mga maraming hadith na siyang nagpapaliwanag na dapat sa isang Muslim na nag-aayuno ang alagaan ang kanyang pag-aayuno mula sa mga bagay na nakakasira nito. Hindi lamang sa pagkain o di kaya sa pag-inom. Tulad ng kalagayan ng ibang tao na ang inaakala ay nahisira lamang kanilang pag-aayuno kapag sila ay kumain ng sadya o di kaya uminom ng sadya. Pero hindi ganon, dahil nararapat na iingatan din ang pag-aayuno sa mga ibang mga nakakasira nito. Tulad ng nabanggit natin na pakipag-usap ng masama o di kaya pakipag-ulayaw o di kaya ang pagsisinungaling o di kaya ang pangdaraya. Nagmula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana sawmu ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Fa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im." Ang kahulugan ng hadith na ito, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay nag-aayuno, hindi siya makipag-ulayaw. Magsisigaw, maging mangmang, o ano pa mang bagay. Kung siya ay ininsulto o di kaya ay minura ng isang tao o nakipaglaban sa kanya, ang kanyang sasabihin bilang sagot, inni sa'im, katotohanan ako ay nag-aayuno. So hindi siya sasagot doon sa taong nakipaglaban sa kanya o di kaya ng insulto sa kanya. Nagmula pa rin kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Man lam yada qawla az-zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Sinabi niya na sino man ang nag-aayuno na hindi maiwasang magsabi ng walang kabulaanan o paggawa nito, kung gayon, hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang pag-aayuno o di kaya hindi na kinakailangan ng kanyang pag-iwan sa kanyang pagkain at pag-inom. So, yun ang katibayan na nagsasabi na kinakailangan sa taong nag-aayuno na iiwanan ang mga bagay na labag sa pag-aayuno, tulad ng nabanggit natin na masamang pakipag-usap, pakipag-ulayaw, o di kaya pagsisinungaling, o di kaya pandaraya, o di kaya ano pang mga bagay dyan na nakakasira sa pag-aayuno. O di kaya nakakulang sa gantimpalang matatanggap ng taong ito. Pangatlong bagay na dapat pag-ugaliin ng taong nag-ayuno, ang pagpapaaga ng tinatawag na futur. Pagpapawalang saysay ng pag-ayuno. Ang pagpapaaga nito, kapag natiyak na talagang lumubog na ang araw. Kapag natiyak na natin ang paglubog ng araw, so kinakailangan natin agahan ang tinatawag na futur. Dahil nagmula sa hadith ni Sahal bin Sa'ad, sinabi niya na nagmula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr." Ang kahulugan nito, hindi o di kaya palaging nasa kabutihan ang mga tao kung kanilang ginagawa ay ang pagpapaaga sa tinatawag na fitr. So, ibig sabihin, ang mga tao ay nasa mabuting kalagayan kung sila ay palaging ginagawa ang pagpapaaga ng tinatawag na futur. Ang futur, ibig sabihin ay pagpapawalang saysay sa ating pag-ayon ng pagkaraang na sigurado na ang araw ay lumubog na ng buo. Pang-apat na bagay ay ang
kapag tayo'y nag-futur, ipinawalang sesay ang ating pag-ayuno, ang unang kakainin natin, o di kaya ang unang isusubo natin ay ang rutab, o di kaya ang tamar, o di kaya ay tubig. Ang ibig sabihin ng rutab ay ang sariwa, ang fresh na dates, ang sariwang bungang kahoy ng datilis, o di kaya ang tuyo nito, yun ang tamar, o di kaya ang tubig. Dahil nagmula kay Anas bin Malik, radiyallahu anhu, kanyang sinabi, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabatin qabla an yusalli. Fa in lam takun ratabat, fa ala tamarat. Fa in lam takun hasawatin min al-ma. Sinabi niya, nagmula kay Anas bin Malik, radiyallahu anhu, kanyang sinabi, ang sugo ng Allah, sallallahu alaihi wasallam, ay nagpuputor, ipinapawalang sesay ang kanyang pag-ayuno, ng mga sariwang bunga ng datilis, bago nagdarasal, bago nagsasala. Kapag walang mga sariwang bunga ng datilis, ay ang mga tuyong bunga ng datilis. Kapag wala pa rin, iinom ng ilang linok ng tubig. Yun ang ginagawa, o di kaya yun ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagfutur. Ibig sabihin ay pagpapawalang sesay ng kanyang pag-ayuno. Panglimang bagay, ang tinatawag na panalangin sa oras na tayo nagpuputur. Ang tinatawag na panalangin, invocation sa panahon o di kaya sa oras na tayo ay nagpuputur, nagpapawalang sesay ng ating pag-ayuno. Dahil nagmula sa kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kanyang sinabi rin na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nagfutur na, ibig sabihin nagpapawalang sesay ng kanyang pag-ayuno, kanyang sinasabi, ang kanyang dua, dhahaba ad-dama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. Ang kahulugan nito ay napawi na ang uhaw at nabasa na ang mga ugat at napatibay na ang gantimpala sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mga bagay na dapat pag-ugaliin ng taong nag-ayuno. Lilipat po tayo mga taga-subaybay sa isang paksa na patungkol sa mga bagay na nakakawalang sesay ng pag-ayuno. Ang mga bagay na nakakawalang sesay ng pag-ayuno at kinakailangan dito ang tinatawag na pagbayad. Dito sa pagbayad, may dalawang uri. Ang pagbayad na may kasamang parusa at ang pagbayad na wala ng kasamang parusa pa. Ano itong parusa? Malalaman po natin. Ang mga bagay na nakakasira ng pag-ayuno at kinakailangan magbayad, bayad lamang ng walang parusa ay ang mga sumusunod. Ang pagkain o ang pag-inom ng sadya. Kapag sinadya mong kumain sa oras na ikaw sa oras na ikaw nag-ayuno, o sinadya mong uminom sa oras na ikaw nag-ayuno, sinasadya mong gawin ito, hindi nakalimot, kung gayon ang iyong pag-ayuno ay nawalan ng sesay. Kaya sino man ang kumain o uminom, ang kanyang pag-ayuno ay nawalan ng sesay. Kapag ito ay kanyang ginawa ng hindi nakalimot, ibig sabihin ay sinasadya niya. Sinasadya niyang kumain o di kaya ay uminom. So, ang kanyang pag-ayuno ay nawalan ng sesay. Sa taong kumain o di kaya uminom, sa loob na siya ay nakalimot, kung ganon, ang kanyang pag-ayuno ay may sesay. Ibig sabihin, hindi nawalan ng sesay. Iko-continue niya. Ipagpatuloy ng kanyang pag-ayuno. Sa taong kumain o di kaya uminom, nang nakalimot. At wala siyang babayaran. Wala siyang babayaran sa kanyang pag-ayuno. Dahil naisalasan niya Abi Hurairah radiyallahu anhu, sinabi niya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, Man nasiya wa huwa sa'imun fa'akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sinabi niya na sino man ang taong nakalimot habang siya ay nag-ayuno, pagkaraan kumain at uminom, ipagpatuloy ng kanyang pag-ayuno. Ipagpatuloy ng kanyang pag-ayuno dahil ang nagpakain sa kanya o di kaya nagpainom sa kanya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw dito na kapag ang tao ay nakalimot, wala siyang pananagutan o di kaya ang kanyang pag-ayuno ay tuloy at hindi ito nawalan ng sesay. Ito ang unang bagay na nakakawalang sesay sa pag-ayuno kapag ang tao ay sinadyang kumain o uminom. Pangalawang bagay
ang sadyang pagsuka. Ang sinasadyang pagsuka. Dahil naitala ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, man dara'ahu al-qay ay qalaba falaysa alayhi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Sinabi niya na sino man ang taong hindi na kayang labanan ang tinatawag na pagsusuka, so wala sa kanyang tinatawag na pagbabayad. Subalit sa taong sinadyang sumuka, so kinakailangan magbayad. So eto malinaw dito mga taga-subaybay na ang sinasadyang pagsuka ay may kabayaran at nakakawalang sesyon ng pag-ayon. Pero sa kanya na hindi sinasadya, wala siyang kabayaran. Pangatlong bagay na nakakawalang sesyon ng pag-ayon at kinakailangan magbayad ay ang tinatawag na kapag ang babae ay inabutan ng tamang gulang at inabutan ng pagreregla. Yung bang nasa buwan ng dalaw. O di kaya nagdudugo siya dahil sa panganak. Dumating na ang panahon na siya nanganganak, so nagdudugo siya, o di kaya nag-umpisang nagdudugo, so kinakailangan ipawalang sesay ang kanyang pag-ayon dahil nawalan ng sesay ang kanyang pag-ayon. Kahit na ito dumating, bago pa dumubog ang araw. Siya nag-ayon, and then nagregla, bago lumubog ang araw, kinakailangan ipawalang sesay ang kanyang pag-ayon. At ito, ang paksang ito, o di kaya ang opinion na ito, ay pinagkaisaan ng lahat ng mga malaking kaalaman sa Islam. Ganon din kapag isang babae ay nagreregla o di kaya ay nagregla nga, meron siyang buwan ng dalaw, pagkaraan siya ay naging dalisay, natapos na itong kanyang pagreregla sa araw, bago lumubog ang araw, hindi rin ibig sabihin nito ay magpipigil siya sa kanyang pagkain. Hindi kinakailangan magpipigil. Ibig sabihin, kapag may regla ka at natapos, hindi kinakailangan tulad ng ibang opinion na pipigil ka o di kaya hindi ka kakain. Hindi, kinakailangan kakain ka rin. O di kaya wala ring sala na ikaw ay kakain. Yun ang ibang opinion ng mga may kaalaman sa Islam. Ang pang-apat na nakakasira sa pag-ayuno at kinakailangan magbayad ay ang sadyang pagpapalabas ng simelya o di kaya ng punlay. Dahil sinabi sa Hadithul Qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Iniiwanan niya ang kanyang pagkain o di kaya ang pag-inom at saka ang kanyang sariling pagnanasa ng dahil lamang sa akin. So kapag ang tao sinadya ito, ang pagpapalabas ng simelya, kaya nawalan ng sesay ang kanyang pag-ayuno. Bilang paglima at ito ng panghuli, ang tao kapag nilayon niya, ginawa niyang isa sa isip na ipawalang sesay ang kanyang pag-ayuno. So kapag inisip ng tao na ipawalang sesay ang kanyang pag-ayuno, kung ganon, nawalan ng sesay ang kanyang pag-ayuno. Dahil nabanggit sa hadith na innamal a'malu binniyat. Yan ang kasabihan ng mga karamihan sa mga may kaalaman sa Islam, na ang tao kapag nilayon niya na ipawalang sesay ang kanyang pag-ayuno, so talagang nawalan ng sesay. Dito po nagtatapos ang ating usapin patungkol sa pag-ayuno o di kaya ang mga bagay na nakakasira sa pag-ayuno at kinakailangan magbayad. Susunod na paksa ang pag-ayuno o di kaya nakakasira sa pag-ayuno at kinakailangan magbayad kasama ang parusa. Hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.